Salamat po. Ako po si Antonio Sani Fuentes Trillanes de Fort, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit at muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataporma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, maraming mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay na mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kani-kanilang SALN ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera
ang actual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong Dimesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Celito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una, na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas Branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank account sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang merong kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salasay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenya, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe
on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes' complaint ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si Overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-imbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po, meron lang pong... Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash na sa screen. We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix, pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng
1,440,846.07, kaparehas nung kay Sara Duterte, mula kay Sami Uy noong 22 October 2012, noong 04 April 2013, muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sami Uy. Ang total na tanggap ni Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sami Uy. Kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sami Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, 14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte sa drug lord na si Sami Uy ay 38,814,437.65 pesos. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenya mula kay Sami Uy ng 10,655,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sami Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte
mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya, joint with Quito Duterte, mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016 kung saan naisiwalat na si Sammy Uy ay kasama sa eksklusibong grupo ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, ang mga larawan ni Sammy Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K Series. Sina Michael Yang at Sammy Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SPO4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube ng huliin na Facts First, kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sammy Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa Davao City na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex L. Dagdag pa rito ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsang ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sammy Uy, Michael Yang at Rodrigo Duterte at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Gayon din, ang kopya ng video ng press conference si SP4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan ibinunyag ni Ginoong Las Cañas ang isa pang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Green Heights Subdivision na pagmamayari at pinamamahalaan din ni Sammy Uy at Michael Yang. Ganun din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download at nakasave na sa USB at kalakip dito ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Sa kanyang 186 pahinang affidavit, ididetalye ni Ginoong Las Cañas ang papel ni Sammy Uy
sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Cebu sa lungsod ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raised my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang, sponsor and patron in Davao City, was Mr. Sammy Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sammy Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Sonny Benaventura, in a teasing manner, described to me that Sammy Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sammy Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sammy Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sammy Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman, my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above, Sammy Uy was a participant in the said murders in the Laud Quarry. The DDS group, on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of a shabu lab in Green Heights subdivision, which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sammy Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit, at ang video ni Las Cañas habang nilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumite rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sammy Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na nalalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at litisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon at malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, sa kanilang ulat na may pamagat, Duterte, Sara, Paulo, marked big spikes in wealth, cash while in public office, na nailathala noong ika-4 ng Abril 2019
na siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified complaint na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses ng betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpaang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. Ito pong sinumpaang salaysay nito ay sinumpaan ko noong April 21, 2026 sa harap ng Notary Public. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Trillanes. Comsec, please provide copy of the